Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, maganda po ang topic natin ngayon. Sino ang mga magbabayad ng dividends ngayong October at sino sa kanila ang worth it bilhin? Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, maganda po ang topic po natin, no? Sino po ang magbabayad ng dividends this October 2023? At kaya po ito part 1, uunahin ko lang po yung mga unang magbabayad po starting October 4 hanggang October 18. Ito pong 4 na company po na to. Uunahin ko lang po at next time po yung iba naman pong magbabayad ng October ang itatopic po natin, no? So ngayon sila Citicorp Energy REIT Corp, All Day Mart, Century Properties Group at si Far Eastern University ang pag-aaralan po natin. Start po muna tayo kay FEU kasi very interesting po si FEU para po sa akin, no? Okay, so ang dividends na ipinamigay po nila, twice na po sila namigay, no? 16 and 14, no? And payable sa October 18 po yung 16, no? 16 pesos per share. So all in all, 30 pesos na po ang pinamigay po nila at i-compare po natin sa price niya. Ang dividend yield po niya ay 4.77%. Although hindi pa po pumapalo ito ng 5%, sa akin lang pong palagay, this is more attractive than a dividend stock na mas mataas ng dividend yield, no? For me lang po, no, kahit po sa REIT, para po sa akin mas pipiliin ko po si FEU for the reason na kasi malakas po mag-grow ang kanilang revenues and net income. Mapapansin nyo naman po, they just keep on growing and growing and growing. Mas mabilis po mag-grow ang company po na to. Kaya sa akin po, mas pipili ko po ito kahit 4.77% lang po ang kanyang dividend yield. At ang impressive po para kay FEU kasi kaka-study ko lang po kahapon kay Centro Escolar University, which is also a school po, no? Same space po sila, no? School education po sila. Si Centro Escolar po, pagpatak ng 2016, 17, 18, 19 hanggang 20, bumagsak po ang kanilang revenue and net income po. Bumagsak po talaga. And ayon po sa CEU, sa kanilang annual reports, tinamaan po sila ng K-12 education. Dahil po sa K-12, kaya bumagsak po ang kanilang mga enrollees, lalo-lalo na ng 2020. Nagkaroon daw po ng maraming estudyante na lumipat daw po sa public school. Pero ang tanong ko po, bakit si FEU ay hindi naapektuhan at dire-diretso pa rin siya nag-grow? Very strong po si FEU, no? So ano yung kaibahan, no? So FEU is doing something right, no? Hindi ko pa po nababasa kasi ang annual reports po nito, no? Pero ang feeling ko po dito kasi nag-expand po sila. Yun po ang palagay ko po. Sa tingin ko po, nag-expand po kasi they keep on expanding. Kaya po siguro resilient po sila, no? Sa nangyari sa K-12 education, no? Ayan. Ang cash flows po nila past 3 years ay maganda po ang kanilang free cash flow, which is gusto po natin yan kasi nga po dyan ang gagaling ang dividends. At kung mapapansin po natin 2015 hanggang 2019, no, malaki po yung negative na capital expenditure po nila. So this is a sign na nag-i-invest po sila for expansion. Sa tingin ko po doon po nangyari po ito. Although malalaman po natin pag nag-full review na po tayo ni FEU. Ang utang po nila ay napakababa at 15%, no, the debt to equity ratio. Sobrang baba na po yan. Very strong po at very healthy po ang kanilang financial position. At diretso pa rin silang nag-grow. Kung last year po, 2023 na po ito, from 4.1 billion last year na revenue, 4.97 na po ngayon. At ang earnings po nila ay malaki pa rin po ang iginrow. Parang nasa 20+% ang iginrow ng kanilang earnings, no? Ang kanilang earnings po, no? Net income po. So this is a very good sign na diretso po nag-grow si FEU, no? At ang valuation po nito for a company po na growing at mababa po ang kanilang debt level, yung 7 po na PE ratio, mababa po ito, no? Kung ako po tatanungin, dapat po at least 14 po ito. 14 pataas. Baka po nga dapat nasa 18 po pumalo po ito, no? So kung po tatanungin, valuation wise, this is worth at least double po, no? At least double po
ng current price po niya. Napakamura po ng stock po na to. Sa akin lang pong palagay. Considering na halos walang utang, they keep on growing at mababa po ang kanilang PE ratio. Plus, nagbibigay pa po siya ng dividend. So cheap, growing, no debt, good dividend. Kaya po para po sa akin ay very very attractive po itong si FEU. Hindi ko po nire-recommend na bilhin niyo si FEU. Nire-recommend ko po na i-analyze at pag-aralan niyo po mabuti si FEU. Idagdag niyo po sa shortlist po ninyo ng mga stock na pag-aaralan po ninyo. Okay, pasok na po tayo sa susunod. The Century Properties Group na po tayo. Hindi po yung gumagawa ng tuna. Okay, properties po ito. Sa real estate po, no, properties po ang tinitira ni CPG. Very very familiar po kay CPG. Kasi doon nag-start po ako mag-invest, no, way back 2014, 2015, no. Isa po ako sa naipit dito. Pumahalo ito ng DOS dati and then dire-diretso sa sabansan. Hanggang ngayon hindi na po ito nakabawi po, no, itong si CPG, no. At tingnan po natin na kanyang dividends, no, ay napakaliit, no, 0.006 lang po, no. At twice na po sila nagbigay ng same amount this year. At 0.012 po ang kanilang dividend sa pinamigay. Compare natin sa price mo niya, 3.67% ang dividend yield, no. So, kung sa unang tingin po, magiging impression nyo, parang pwedeng pasukin si CBG, no. Sige, hold that thought muna, no. Kung mapapansin po ninyo, pre-pandemic, they are a growing company, no. Growing po sila pre-pandemic and then lately, parang nagre-recover na po sila kasi parang bumagsak sila ng pandemic and then mukhang nagre-recover na po sila slowly po, no, ngayong 2022, no. At ang profit margin nila, na maintain naman po nila ang kanilang profit margin, which is very very good, no, kahit dumaan yung pandemic, na maintain ang profit margin. Ang debt po nila, although 73%, no, hindi nga lang ideal. Ang ideal kasi 50% and below, pero 73% is not bad. This is still healthy, very healthy pa rin po ito, no. 100% and below, no, healthy po yan. So 73% is healthy. Hindi nga lang natin mako-consider na low debt, pero healthy po ito, no. At wag po ninyo tingnan yung per share na earnings, no. Ang tingnan po ninyo yung total sa taas, no. Kasi from 5 billion ng gross revenue po nila, almost 7 billion na po ang kanilang gross revenue, no, for the first half, no. At ang kanila pong net income ay tumaas din po, no. Ang laki po na itinaas, no. So parang I don't know, 15% mga ganyan or a little bit more. So very very good po, no. Nag-i-increase po. Tuloy-tuloy po sila nagre-recover. Yun po ibig sabihin po nito, no, for 2023. Kaya lang po, ito lang po yung ayaw ko po dito, no. Since po nung mga 2015, 2014, dati po 2 piso po ito, and then dire-diretso na po itong bumagsak. Naging piso, less than piso, nag-hover siya ng matagal ng 50 cents at ngayon 33 cents. Parang ayaw, for some reason, ayaw po siyang bilhin ng mga tao at hindi ko po alam kung bakit. Kung titingnan naman po natin ng kanyang valuation, mukhang mura naman po siya. Especially kung titingnan po natin yung kanyang price to book po, ay napakamura po, no, at 0.19 na price to book. PE ratio po niya na 5. Parang mura na rin po ito, no? Parang mura na rin po siya, no? Mura na po talaga. Mura po itong si CPG, no? Kaya lang po, ayaw po talagang pansinin ng mga tao. Guys, no, ilang taon na po ito? Siguro 8 taon na po itong ganito na pabagsak ng pabagsak. At kahit nag-i-increase po, wala po, ayaw po talagang bilhin ng tao. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya po ako po, ito po yung sinasabi ko po, hindi po pwedeng sarado ang utak po natin. Nasasabihin natin, value investor tayo. Maganda ang valuation, no? Maganda ang valuation and bibili tayo ng stock po na to. Hindi po pwedeng ganun eh. Kailangan dito nag-iisip din po tayo, no? At maging open-minded po tayo. Ito po mukhang value trap po talaga ito eh. Hindi ko po alam. Siguro po, i-watch this yun lang po and then tingnan nyo po kung darating yung panahon na papansinin ito ng mga tao. Pero sa ngayon, wala for how many years, wala po talaga pumapansin sa stock po na to. Warning ko lang naman po kasi baka mamaya isipin po na mura-mura. Tinignan ko lahat ng ratio mura. Ganon eh. Yun lang naman po ang sa akin po, no? Just a warning lang po, no? Mukhang maganda po siya pero you know, may risk po siya, no? Alright. All day na po tayo. All day March Inc. No? Pangatlong stock na po tayo. Alam nyo na kung sino may-ari nito. Paborito niya po ito, no? Alright. 0.0026 ang pamimigay na dividend sa October 4.
Dividend yield 1.4. Ang baba po ang dividend yield. 1.4% lang po, no? At revenues po increasing ang revenues po. Net income increasing po. We could say increasing po, no? Profit margin na may maintain po nila. And guys, huwag po kayo madi-discourage sa profit margin na 3%, no? Kasi groceries po itong si Aldi kung hindi ako nagkakamali, no? Aldi groceries po yata ito, no? And very very normal lang po na maliit ng profit margin ng mga groceries po, no? And ang debt ratio po nila mababa po, 24%, no? Ang debt to equity ratio. And nanggaling po sila sa mataas na debt, napababa po nila napababa, very very good sign po, no? At kung titingnan po natin, gross revenue po nila, dire-diretso po silang umaangat for this 2023, no? For almost 4.6 billion. Ngayon po almost 4.9 billion. And then yung kanilang kita po from 11 million naging 171 million. So umaangat po talaga, dire-diretso pong lumalaki itong si Aldi, no? And kung mapapansin po natin, mukha po siyang mura. Price to book, pag tingnan natin yung price to book, price to cash flow, and PE ratio po niya, mukhang mura po siya considering na mababa po ang debt at growing po ito, no? Okay. Kaya lang po, although very very cheap po ito at mababa ang utang, low debt, at ang problema po sa stock po na to, mababa po ang dividend. Dalawa po ang problema ng stock po na to, no? Mababa po ang dividend yield, no? Hindi ko po alam kung bakit mababa ang dividend yield, no? Kung maganda naman nangyayari sa company. Pangalawa po, wala pong may gusto sa kahit anong holdings po ng may-ari po nito. Wala pong may gusto ng stock po na to. So baka ma-value trap po kayo dito. Kung may natutunan po ako sa channel ko, ito po, wala po talagang may gusto sa kahit anong company na may-ari po nito. Yun po ang feedback ng mga viewers ko po. Ganun po wala po tayong magagawa. So baka ma-value trap po tayo dito. Hindi ko po alam kung bakit ayaw po ng mga tao sa stock po na to or sa stock na hawak ng may-ari po na to. Pero ako po syempre, ire-respect po natin yung kaya ako din, hindi ko rin papansinin ito. Hindi ko rin papasukin ito. Dati po kasi parang na ano na po ako nakikarried away na ako. Parang gusto ko na bumili. Kaya lang, wag na muna. Kasi ayaw ng iba. So parang talagang wala po siguro pupuntahan ito, no? Alright. Last na po tayo, si REIT, Citicorp Energy REIT Core, no? Dividends po, 0.044, naging 0.047, 0.049. So mapapansin niyo yung pattern, increasing po, increasing. Ito pong 0.007, no, siguro may special po na kinita kasi may ano po ito may something sa ano po kasi nito sa structure po nila na pag maganda yung kita ng nung nagre-rent ng solar ay nung lupa nila ay magbibigay sila ng extra. So siguro dito po nanggaling yung extra po na ito. Pero ang maganda pong pattern na nakikita natin dito, increasing po ang dividends, no? Quarter per quarter nag-i-increase po, maganda po, no? At kung i-assume natin na 0.049 pa rin yung last na i-declare nila for this year, so 0.196, pinroject ko lang po ito, no? So ang projected ko po na dividend yield, no, for 2023 is 7.66%. Mataas po. Mataas na po yan, no? Very very good na po, no? And guys, hindi ko na po titingnan, no, yung mga kung ano-anong information kay si REIT kasi marami na po akong review kay si REIT. Panoorin nyo na lang po, no? Ang masasabi ko lang po kay si REIT, wala po siyang problem sa occupancy. Hindi katulad ng ibang REIT na kakabak-kabak ka. Hindi mo alam kung babagsak ang occupancy rate. Parang hindi palagay ang loob mo, no? Solid po among REITs kasi wala 100% occupancy kasi solar ang umuupa dito. Hindi naman magbabago ang isip ng solar. Sabi niya, ayoko na. Doon na ako sa iba, ililipat ko na yung panel ko doon. Hindi, kasi sila rin yan, no? And hindi natitinag ang presyo nito sa stock market. Maganda po. Increasing po ito. Hindi po bumababa ang presyo po ng REIT sa stock market, no? At more importantly, maganda po ang dividend yield, no? So approve po sa atin ang REIT po, no? So in conclusion lang po, no, I am okay with FEU and REIT, and kung pag-uusapan po natin si CPG and All-Day ay hindi po ako masyadong okay sa dalawang stock po na ito. So ito lang naman po ang aking i-share for this day, no?
Ayan. Disclaimer lang po, wala po akong ini-encourage or dini-discourage. Lahat po ito ay opinion ko lang po, no? Please do your own research bago kayo gumawa ng any investing decision, no? Please like, subscribe, share, hit the notification bell at mag-comment lang po kayo. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. God bless po. Happy investing. Bye-bye.